Mga kaibigan, ako si Baltazar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat dilim ay may kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para sa walang humpay na kilabot at katatakutan na hatid ng ating mga orihinal na Tagalog horror stories sa bawat upload. Ngayong gabi, saksihan ang misteryosong pagtawid ni Adrian sa kabilang daigdig sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan sa tulay ng Jones. Maghanda sa isang kwentong magpapakita sa atin na ang pag-ibig at pagtataksil ay maaaring humantong sa pinakamadilim na sulok ng ating kaluluwa, kung saan ang hangganan ng buhay at kamatayan ay nagiging malabo. Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan, nakatayo si Adrian sa gitna ng tulay ng Jones, tanga ng isang lumang kwintas na may krus na ginto. Ang kanyang mga matay nakatitig sa kumikislap na ilog sa ilalim, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang balat. Tila ba'y nagbibigay ng mahiwagang kuryente sa kanyang katawan. Walang ibang tao sa paligid, tanging siya lamang at ang mga alaala na bumabalot sa kanyang isipan. Biglang lumitaw si Clarissa, ang kanyang buhok ay basa at magulo, ang kanyang mga matay namumugto sa luha. Sa pagitan ng kanyang hikbi, ibinunyag niya kay Adrian ang kanyang mga suliranin, ang pagkawasak ng kanyang pamilya at ang sakit ng pagtataksil ng kanyang kasintahan. "Adrian, hindi ko na kaya," bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa bawat salita. "Wala nang natira para sa akin dito." Habang nag-uusap, ang mga ilaw sa tulay ay kumukurap-kurap at ang tunog ng mga sasakyan ay lumalakas. Si Adrian, na tila ba'y isang estatwa, ay nakikinig, ngunit walang anumang damdamin ang makikita sa kanyang mukha. "Clarissa, may ibang paraan," sabi niya, subalit ang kanyang boses ay malayo at walang buhay. Sa isang mabilis na kilos, tumalikod si Clarissa at naglakad palayo kay Adrian. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang sigla. Sa isang iglap, tumalon siya mula sa tulay at naglaho sa kadiliman ng ilog. Si Adrian ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa walang hanggang pagkawala. Ang mga ilaw sa tulay ay patuloy sa kanilang pagkutitap habang ang ulan ay nagsimulang bumuhos. Si Adrian ay nanatiling nakatayo, hindi man lang kumikilos, tila hindi apektado ng lamig o ng basang kapaligiran. Ang kanyang katawan ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkabahala o pagkagulat sa nangyari. Dumating si Inspector Lito. Ang kanyang mga yapak ay mabigat sa basang kalsada. Ang kanyang flashlight ay tumatagos sa dilim. Agad niyang napansin si Adrian na parang estatwang nakatayo sa gitna ng tulay. "Anong nangyari dito?" tanong ni Inspector Lito sa sarili habang papalapit siya sa lalaking tila hindi kumikilos. Lumapit si Inspector Lito kay Adrian. Ang kanyang boses ay may awtoridad at pag-aalala. "Hiho, kailangan mong sumama sa akin sa presinto. May kailangan kang ipaliwanag," utos niya, habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang reaksyon mula kay Adrian. Sa unay tila nag-aalangan si Adrian, ngunit sa huli ay sumama rin siya kay Inspector Lito. Ang kanyang mga matay walang emosyon habang naglalakad sila sa ilalim ng ulan papunta sa naghihintay na sasakyan ng pulis. Habang sila'y papalayo sa tulay, isang tanong ang bumabalot sa isipan ni Inspector Lito. Ano nga ba talaga ang nangyari sa tulay ng Jones ng gabing iyon? Ang paglalakbay nila sa madilim na kalye ay puno ng katahimikan. Ngunit sa isipan ni Inspector Lito, isang bagay ang sigurado. Hindi ito magiging isang ordinaryong kaso. Ang misteryo ay nagsisimula pa lamang.
Sa loob ng isang maliit at mapanghing silid ng interogasyon sa presinto, nakaupo si Adrian sa harap ng isang lumang mesa. Ang ilaw mula sa labas ay dumadaan sa mga rehas ng bintana, nagbibigay ng dramatikong anino sa kanyang mukha. Tila bawat sinag ay nagpapalitaw sa kanyang matinding pag-aalala. Inusisa siya ni Inspector Lito. Ang bawat tanong ay tila ba'y isang martilyo na nagpapabigat sa kapaligiran. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Clarissa, Adrian? Tanong ng inspektor. Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng autoridad. Ang mga sagot ni Adrian ay malabo at walang katiyakan. Magkaibigan lang kami, Inspektor. Wala nang iba pa. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng inspektor. Sa paglipas ng oras, ang pagod at frustrasyon ay bumakas sa mukha ni Inspektor Lito. Nang wala nang makuha pang impormasyon, pinalaya niya si Adrian, ngunit hindi nawala ang tono ng babala sa kanyang boses. Huwag ka nang bumalik sa tulay, Adrian. Wala kang makikita doon. Habang palabas ng presinto, ang mga mata ni Adrian ay tumingin sa relo sa dingding, tila ba'y mayroon siyang hinihintay na mahalagang sandali na dapat mangyari. Ano kaya ang kahulugan ng kanyang pagtitig? Sa kabila ng malakas na ulan, bumalik si Adrian sa tulay ng Jones. Ang kanyang mga yapak ay mabigat at walang sigla, habang ang kanyang mga matay nakatingin sa kawalan, tila hinahanap ang sagot sa isang palaisipan. Muli siyang sinalubong ni Inspektor Lito. Ang kanyang mukha'y seryoso at may bit-bit na mga dokumento na tila mahalaga. Adrian, may bago tayong ebidensya. Kailangan mong sumama muli sa presinto. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, hindi nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. Walang nagawa si Adrian kundi sumunod kay Inspektor Lito. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at pag-aalala. Ano kaya ang nilalaman ng mga dokumentong iyon? At habang sila ay naglalakad pabalik sa naghihintay na sasakyan ng pulis, ang mga mata ni Adrian ay nagpapahiwatig ng isang malalim na misteryo na tila malapit ng mabunyag. Sa loob ng tahimik at mapanglaw na presinto, humarap si Inspektor Lito kay Adrian. Ang mga matang puno ng pagdududa ay nakatitig sa binata. Sa harap nila, nakakalat ang mga ebidensyang nag-uugnay kina Adrian at Clarissa. Mga larawan ng kanilang masasayang sandali, mga mensaheng puno ng pagmamahal at pangako, at ang kanilang mga cellphone na tila naglalaman ng lihim na hindi pa nabubunyag. Ano ito, Adrian? Malumanay, ngunit may diin na tanong ni Inspektor Lito. Itinuturo ang mga larawan at mensahe. Sa una, matigas ang pagtanggi ni Adrian. Wala akong alam diyan, Inspektor. Magkaibigan lang kami. Ang kanyang saloobin, ngunit sa kanyang pag-iisa, hindi niya mapigilang bumalik sa mga masasayang alaala kasama si Clarissa. Ang mga ngiti, ang tawanan, ang mga sandaling tila sila lang dalawa ang tao sa mundo. Napapikit si Adrian, lumalaban sa sakit ng mga alaalang iyon, habang ang kanyang katawan ay nanghihina, tila ba'y binibigatan ng bawat masasayang sandali na ngayon ay nagiging pasakit. Nang pansamantalang umalis si Inspektor Lito upang bumalik sa tulay para sa dagdag na ebidensya, si Adrian ay naiwan sa silid, nag-iisa kasama ang kanyang mga alaala. Ang kanyang mga matay nakapikit at sa sandaling iyon, tila ba'y naririnig niya ang boses ni Clarissa na humihingi ng tawad, na nagsasabing mahal pa rin siya.
Ang katahimikan ng presinto ay nagbigay daan sa mga bulong ng nakaraan at si Adrian sa kanyang pag-iisa ay tila ba'y nasa bingit ng kanyang sariling realidad. Sa tulay ng Jones, nag-utos si Inspector Lito ng masusing paghahanap. Ang kanyang mga tauhan ay nagkalat, ang kanilang mga flashlight ay naglalakbay sa kadiliman, naghahanap ng anumang pahiwatig na magbibigay linaw sa misteryo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, natagpuan nila ang isang walang laman na form ng pakikipag-ugnayan na may pangalan ni Adrian. Ang papel ay tila isang piraso ng palaisipan na naghihintay mabuo. Sa kanyang pagbabalik sa presinto, nadatnan ni Inspector Lito ang kawalan ni Adrian. Ang selda ay bukas at ang binata ay tila naglaho na parang bula. Ang pag-aalala ni Inspector Lito ay unti-unting napalitan ng pagdududa at takot. Ano ba talaga ang nangyari sa tulay at saan napunta si Adrian? Habang nagtatanong si Inspector Lito sa iba pang mga pulis at sibilyan, ang kanyang mga matay matalim naglilibot sa presinto na parang agila. Ang bawat sagot ay hinahalukay niya, bawat mukha ay sinusuri. Ang misteryo ay lalo lang lumalim at ang kanyang puso'y napuno ng pangamba sa kung ano ang maaaring kahinatnan ng kanyang paghahanap. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay malapit na at ang mga susunod na sandali ay magpapabago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Sa gitna ng tahimik na libingan malapit sa tulay ng Jones, isang puntod ang nakatago sa lilim ng mga puno, lumot ang bumabalot at halos hindi na mabasa ang pangalan na nakaukit. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, isang nakakagulat na katotohanan ang unti-unting lumutang. Ang katawan ni Adrian na matagal ng patay ay naroon na pala, nakalibing at nakalimutan ng panahon. Samantala si Clarissa na ang puso'y tigmak sa pagsisisi ay nakikipag-usap sa kawalan. Sa isang espiritong hindi niya alam ay si Adrian na pala. Ang kanyang mga salita ay nag-uumapaw sa pait ng pagkakaasala at sa pagnanais na humingi ng tawad sa kanyang minamahal. Adrian, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Gusto ko lang naman na magkasama tayo kahit sa kabilang buhay. Ang pabulong na sambit ni Clarissa habang ang mga luha ay tahimik na tumutulo sa kanyang mga pisngi. Sa kanyang huling sandali, ang pagtalon ni Clarissa mula sa tulay ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang desperadong tangka na muling makapiling si Adrian. Ang pag-ibig na hindi nagwakas kahit sa kamatayan ay nagtulak sa kanya sa gilid ng tulay, sa huling hakbang patungo sa kawalan. Ngunit si Adrian, ang espiritong naghihintay sa dilim, ay may ibang hinanakit. Ang kanyang kaluluwa ay hindi mapanatag, palutang-lutang sa hangin, umaasang may makakakita sa kanyang katawan upang siya'y mabigyan ng nararapat na libing at nang sa gayon ay makapagpatuloy siya sa kabilang buhay. Ang kanyang espiritu na dati-rati nag-aabang lamang, ngayon ay umaasa na sa wakas ay may magbubukas ng pintuan patungo sa kapayapaan. Ang mga mata ni Adrian na dati puno ng kalungkutan ay ngayon ay nagliliwanag sa posibilidad na makalaya na sa kanyang walang hanggang paghihintay. At sa isang tahimik na gabi, habang ang hangin ay bumubulong ng mga kwentong nakalimutan na ng panahon, isang bagong kabanata ang naghihintay na maisulat. Ang pagkatuklas sa isang lihim na matagal nang ibinaon kasama ng mga alaalang dapat sanay hindi na muling magambala. Mga kaibigan,
Sa bawat pag-ibig na nagwakas, may kaluluwang nagiging ligaw. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga kwentong magpapakilabot sa inyo gabi-gabi. Sumali sa ating komunidad ng mga mahilig sa katatakutan. Hanggang sa muli, mag-ingat, baka ikaw na ang susunod na bida sa aming kwento. Kita-kits sa susunod na upload, mga ka-creepy.